ay inyo pong tingnan ang lahat ng parte para inyo pong maunawaan. At mamaya ay magkakaroon ako ng question and answer portion kung sino nakaunawa sa ating skit. Okay? Pengi pa po isang mic. Kamusta ka na? Dok, gusto ko sana maging matapat ka sa akin. Sige. Ganun sa inyo. Dok, kumusta na po ang aking kalagayan? Sinabi diba nung mga nakaraang check-up, sinabi ko na sa'yo na hindi maganda ang iyong kalagayan? Oo nga po, Dok. Nanginginig na talaga ako, Dok. Sige nga, tingnan ko nga yung iyong mga mata. Ano pa ang iyong nararamdaman ngayon? Hindi lang naman po. Basta nanginginig na po. Kailan po ba, Dok? Madalas na hinahapo? Parang ganun po. Naku, Lola. Sasabihin ko na po sa inyo na hindi na po magtatagal ang inyong buhay. So, konting panahon na lang po ang natitira. Ganun po ba, Dok? Sige, Dok. Ina po! Saan ka na? Ina? Ina po, halika dito. Pasok ka. Bakit po, Lola? Ina, pakitawag naman si Ellen, yung anak ko. Ate Ellen, tawag ka ni Lola. Oo, ano yun? Kaya may ginagawa ako eh. Nay! Ano yun? Ellen. Anak, ang sabi ng doktor, malapit na. Alam mo ngayon, hindi ko alam ang ina na talaga ako. May gusto sana akong ihabilin sa iyo. Anak, pakainin mo naman ang aking mamahaling mga aso. Yung sisu, yung Dalmatian, pinuli ko magaling na lupa, alam mo na yun. Sana pakainin mo sila ng araw mo sila hayaan. Mamatay at mamaya. Ha? Ba yan? Akala ko reserve na eh. O sige po, Nay, papakainin ko po. Salamat sana. Dok, Sige, Ate. mamatay na ba si Nanay? Sinabi ko na rin yan sa nanay mo kung ano yung kondisyon niya. Pero hindi na rin siya magtatagal. Malubhan niya yung kalagayan niya. Sige. Salamat, Dok. Ina, pakitawag naman si Chris, yung anak ko. Ate Grace, tawag si Lola. Tawag ako? Bakit da? Ewan. Yes, Mother.
malapit na. Hindi na magtatagal. Sige, Dok. Inutusan ako yung susunod. Salamat, Dok. Ina, pakitawag naman si Lilith, ang anak ko. Ate Ninita, tawag ka ni Lola. Bakit daw? Mamatay na ba siya? Bakit, Nay? Lilita, malapit na, manghihina na talaga. Gusto ko sana ihabilin sa iyo ang aking mga halaman, yung aking orchids na mga magaganda. Kinuha pa yan sa bundok ng tatay mo. At sana alagaan din yung mga bonsai na pinaghirapan ko tutubuin. At nilinis ko sila. Sana alagaan ko sila, ha? Binigan mo ang araw na hindi mamatay, ha? Ha? Wala man. Akala ko pa naman yung rest house ang ipapalaga mo sa akin. Ano ba yan? Salamat na. Dok, kailan mo mamatay si nanay? Malapit na malapit. Diba? Sige, salamat, Dok. Ina, pakitawag naman si Angeli, ang anak ko. Ate Angeli, tawag si Lola. Bakit daw? Ewan. Nanay, kumusta po kayo? Ikaw, kumusta ka naman? Okay lang po, kayo? Kaya, ito, manghihina na talaga. Alam ko na, at ganun, pag pinapatawag kita, wala ka sa bahay. Tapos pinapatawag ka sa mga abo. Sabihin mo na, Lola, wala pa si Tita Angeline. Ba't sa ka ba napupunta? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Diba sabi niyo po, gawin ko yung mga ginagawa niyo dati? Ayun po, kakatapos lamang po ng crusade sa simbahan. 2 weeks po yun, gabi-gabi po ako nandun. Tapos may Venetian Bible School din po, nagtuturo po kami sa mga bata. Araw-araw din po ako nandun. Tapos, kasama din po ako sa small group sa work. Ayun po, tapos meron naman pong Voice of Youth na gaganapin ngayon. Isa din po ako sa mga handlung. Kaya hindi niyo po ako nakikita. Ganun ba, anak? Sana ipagpatuloy mo yan, ha? Eh, anak, sabi ng doktor, malapit na talaga. Gusto ko sana, ihabilin sa iyo yung library natin. Sana linisan mo ito, pangalagaan mo na, lalo-lalo na yung mga libro, na SOP, yung mga sulat ni Ellen White, yung health and home, lalo na yung Bible na pinakamamahal ko. Binili pa natin sa abroad, diba? Sana ipangalagaan mo ito, mahayaan na kanina naman. Ng mga langga. Sige po, nanay. Ako po muna aalis. Mag-aasikaso po para sa Voice of Youth. Sige. Dok, kumusta na po si nanay? Gaya ng mga sinabi ko sa kapatid ko, hindi na magtatagal sa kanya. Ganun po ba? Hindi na siya magtatagal. Sige, papanalangin ko na lang po siya. Ina, pakitawag naman si Atty. Attorney, tawagan ni Lola. Nanay, ano? Kumusta na po? Nagpipirmahan na ba tayo? Gusto na po si Atty. Fortune. Ano po, nanay? Ganun nga po. Kumusta na po kayo? Ako,
dokumentong pipirmahan ko. Alam niyo naman, sabi ko na sa inyo, nangihina na talaga ako. At bago pa tayo mag-away-away, gusto ko sanang pirmahan na ang mga pagpinagin. At hindi na sana po. Lola, yung mga halaman po niyo, yung orchids, pati yung bonsai, namatay na po sila lahat. Mga bonsai! Orchids patay na? Diba, Lenita, sinabi ko naman sa iyo na dinigan mo araw-araw. Di ko alam, basta araw-araw ko yung dinidiligan eh. Nalagaan ko na ako, di ko alam kung bakit namatay sila. Ay, naku, pinahina na talaga ang business na Diyos. Lola, yung mga alaga niyo pong Shih Tzu, tapos po yung Dalmatian, tapos po yung Chihuahua, patay na po silang lahat. Naku! Asuko! Pakainin mo sa... Ha? Namatay? Kakapakain ko lang po nun ay kanina. Busog nga po eh. Lola, yung sulat po para kay Lola Inday, inaamag na po. Inaamag? Grace, diba sabi ko sa'yo, ihulog mo. Kaya pala, hanggang ngayon wala pa, Inday. Hinulog ko yun, baka busy lang siya, hindi nakapunta. Ay, naku. At kami pipirma ako mga yan. Nay! Go! Oh, ano nangyari? Check mo. Nako, mukhang time na talaga niya. Wala na siya. Mga anak ni nanay, ngayon ay minilinya na kayo at ngayon ay ibibigay ko na ang kanino sinong mapalad na makakuha ng kanyang mga pamana. At ang mapalad na ito ay si ang pamaligid nyo, ito ay para kay Angie. Aba! Ikaw na lang lagi. Sige, ikaw. Lola, gising ka. Yun. Sino kaya makapagbibigay ng isang magandang lesson dun sa kanilang natunghayan? Isang napakaganda at tumpak na leksyon. Sino kaya? Sino kaya ang makapagbibigay? Si Ate Juliet. Ang hirap. Sa aking opinion, ang makukuha nating leksyon doon na kung ano yung nabiling sa atin ng Panginoon, dapat ay ating gagampanan sapagkat tayo ay nakakatanggap na ganun para tulad sa isang anak na ginagawa niya lahat ng nabiling, lahat ng kanyang
Yan. Dito kaya sa kabataan, sino kaya makapagbibigay ng pinakamagandang ba't lumalan yung example at magandang aral? Ikaw mo kami. Ha? Ikaw nga. Si Ami po ay taga-Ilocos po ito. Si Prensi. Nasabi na rin yung part, pero yung application lang din, di ba yung team natin, team camps, so yung ginawa ng ako niya, si Angelique, preparation niya niya for the camp. So yun, maging faithful tayo sa mga gawain na binibigay sa ng Panginoon. Para sa pagdating niya, great prize na kaabang. Kasi preparation yung ginagawa ay yung nanay, ay yung nanay niya sa mga anak niya, parang pre-prepare sila for faith. Good, great prize. Pakitingnan nga natin yung text sa Bible. Yan. Colossians 3:23. And whatsoever you do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Mga kapatid, minsan tayo ay mas eager sa reward, hindi dun sa service. Dapat mas eager muna tayo sa service dahil ang sabi sa text, yan ay reward na lang. At tulad dun sa ating skit, yung skit parang pagdating ng Panginoon, Brother Jimmy, yung lola siguradong mamamatay. Ang Panginoon siguradong dadating. Pero ang tanong sa atin, tayo ba ay sigurado na gumagawa sa Panginoon? Yun. So kung nakuha niyo po yun at nanamnaman niyo kung ano ibig sabihin, kayo po ay nakinabang doon sa ating skit at presentation ngayong umaga. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating lesson review at yan po ay pangungunahan ng bawat zone.